Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umagang ito ay matatagpuan sa Marcos 6, talatang 7 hanggang 13. Ayan. Marcos Kapitulo 6, talatang 7 hanggang 13. Ito ang sinasabi. At pinalapit niya sa kanya ang 12 at nagpasimulang sinugo sila na dala-dalawa at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu. At ipinagbili niya sa kanila na huwag ni silang magsipagbaon ng anuman sa paglakad, kundi tungkod lamang, kahit tinapay, kahit supot ng ulam, kahit salapi sa kanilang supot. Datapwat gumamit ng mga sandalyas at huwag magsuot ng 2 tunika. At sinabi niya sa kanila, saan man kayo magsipasok sa isang bahay, mangatira kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis doon. At sa alinmang dakong hindi kayo tanggapin at hindi kayo pakinggan, pag-alis ninyo dooy ipagpag ninyo ang alabok na nasa ilalim ng inyong talampakan bilang patutuo sa kanila. At nangagpalabas ng maraming demonyo at nangagpahid ng langis sa maraming may sakit at pinagaling sila. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigang may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, pagalingin, upang sila, O Diyos, ay manumbalik ang kanilang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Panginoon, sa umagang ito din, patuloy naming tinataas sa inyo ang aming bansa. Patuloy mo pong pagpalain ang bansang Pilipinas at ingatan mo po ang lahat ng namumuno sa aming bansa. Bigyan mo sila ng karunungan upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod ng tapat sa mga tao na narito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. What were the apostles thinking when they were sent to their mission by Jesus without bringing any provision? Perhaps they were worried. So question arose like, what are we going to eat? And what would we be able to survive this difficult mission? But eventually, their questioning mind were overwhelmed by their faith and trust in Jesus. And so, they moved ahead and became successful missionaries of Jesus. Sometimes it's hard to imagine how God will sustain us or how we can survive the difficulties of life until we learn to hold on to our faith and give our full trust and confidence to the almighty hand of Jesus. Many of us feel
in our endeavors because we lack faith and trust in the Lord. Instead of trusting the Lord, we rely on ourselves. So we fail. And the main culprit is our feeble faith. Trust and faith were the two main ingredients that made the 12 apostles successful in their mission. Trust and faith in Jesus must also be our doing, or must be our guiding light as we move on to do our mission for Christ, or as we move on to live our life for Jesus. Ang hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kaibigan, bilang mga Kristiyano, ay ang magtaglay ng tunay na pananampalataya. Napakaraming halimbawa ang nakatala sa Biblia ng mga taong nagawang makita ang kamanghamanghang mga gawa ng Diyos at biniyayaan niya dahil sa paghubog ng pananampalataya sa Diyos. May pananampalataya si Moses sa Diyos at sa pamagitan ng gabay niya ay nagawang malampasan ang napakaraming balakid at limitasyon ng Paraon. Matagumpay na ginabayan ang mga Israelita sa kanilang pag-alis sa Ehipto. May pananampalataya si Abraham sa Diyos at handang isakripisyo ang nag-iisang niyang anak, si Isaac, sa Diyos. At sa huli ay biniyayaan siya ng Diyos, pinahintulutan na magparami ang kanyang mga inapo at maging malalaking bansa. May pananampalataya si Job sa Diyos at nagawang magpatutuo para sa Diyos, mga kaibigan, sa pamagitan ng dalawang pagsubok. Higit pa siyang biniyayaan ng Diyos. Ang nagpakita sa kanya at kinausap siya mula sa bagyo, ang babaeng taga-Kanaan sa Mateo ay may pananampalataya sa Panginoong Hesus at naniwala na magagawa niyang paalisin ang masamang espiritu mula sa kanyang anak. Nakiusap siya sa Panginoong Hesus at gumaling ang sakit ng kanyang anak. So bilang mga Kristiyano, mga kaibigan, mahalagang maunawaan natin ang katotohanan patungkol sa kung ano ang tunay na pananampalataya nang sa gayon ay anumang paghihirap ang makasagupa natin sa ating mga buhay, pagkabigo sa negosyo, dagok sa buhay, hindi magagandang pangyayari sa pamilya, magagawa nating umasa sa ating pananampalataya at walang pag-aalinlangang susunod sa Panginoong Diyos. Nagiging umaalingaw-ngaw na patutuo para sa Kanya at sa huli ay natatamo ang Kanyang pagsang-ayon. Sinasabi sa mga salita ng Diyos, hindi alintana kung paano man gumagawa ang Diyos o kung anumang uri ng kapaligiran ka naroon. Kung magagawa mong habulin ang buhay, hanaping isagawa ang gawain ng Diyos sa loob mo at habulin ang katotohanan at kung mayroon kang pagkaunawa sa mga pagkilos ng Diyos at kaya mong kumilos alinsunod sa katotohanan.
Sa gayon, ito ang iyong dalisay na pananampalataya at ipinakikita nito na hindi ka nawalan ng pag-asa sa Diyos. Tanging kung kaya mo pa ring habulin ang katotohanan, mga kaibigan, sa pamagitan ng pagpipino, kaya mong tunay na ibigin ang Diyos at hindi mabuuan ng mga alinlangan sa Kanya. Kung maging anuman ang Kanyang ginagawa, isinagawa mo pa rin ang katotohanan upang mapalugod siya at kaya mong hanapin ng taos-puso ang Kanyang kalooban at maging magpasang alang-alang sa Kanyang kalooban. Sa gayon, ito ay nangangahulugang mayroon kang tunay na pananampalataya sa Diyos. Maintindihan natin mula sa mga salita ng Diyos na ang tunay na pananampalataya ay tumutukoy sa kung magagawa bang mapanatili ang pusong may paggalang at pagpapasakop sa Diyos sa anumang kapaligiran na maaari nating harapin. Kung magagawa natin harapin ang mga paghihirap, balakid at kabiguan, at kahit gaano pa man kalaki ang pagdurusa ng ating katawan o espiritu, dapat ay magawa nating saliksikin ang katotohanan, mga kaibigan. Maunawaan ang kalooban ng Diyos at patuloy na maging tapat sa Kanya sa gitna ng kapaligiran na itinakda niya. Ang ganung uri lamang ng tao ang maaaring tawaging tao na may tunay na pananampalataya. Ngayon ay tingnan natin ang mga karanasan ni na Abraham at Job upang higit pa nating maunawaan kung ano ang tunay na pananampalataya. Una, pananampalataya ni Abraham. Noong isang siglong taon na si Abraham, nangako ang Diyos na bibigyan siya ng anak, si Isaac. Ngunit habang lumalaki si Isaac, sinabi ng Diyos kay Abraham na kailangan niya itong gawing alay. Gawing alay. Maraming tao marahil ang nakararamdam na ang paggawa ng Diyos sa ganitong paraan ay masyadong malayo sa imahinasyon ng mga tao. O maaari pa nilang maramdaman na kung mangyari sa atin ang ganong uri ng pagsubok, tiyak na susubukan nating makipagtalo sa Diyos. Gayunman, nang mangyari ito kay Abraham, ay ibang-iba. Ibang-iba ang naging reaction niya kaysa sa inaasahan natin. Hindi lamang siya basta hindi nakipagtalos sa Diyos, ngunit nagawa niyang tunay na magpasakop sa Kanya. Tunay at tapat na ibinabalik si Isaac sa Diyos. Kaya nang nakatala sa Biblia, mga kaibigan, at si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak
at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy, at iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. Ito po'y matatagpuan natin sa Henesis, Kapitulo 22, talatang 3, 9 hanggang 10. Lahat ng mga tao ay may katawan. Lahat tayo ay emosyonal, at kapag naharap tayo sa ganito, ay tiyak na magdurusa tayo. Nakaramdam tayo ng sakit. Ngunit ang dahilan kung bakit nagawa ni Abraham na hindi subukang makipagtalo sa Diyos at nagawa niyang sundin ang utos ng Diyos ay dahil alam niya na ang Diyos ang nagkaloob kay Isaac sa kanya. At noon siya kinukuha ng Diyos. Tama ang pagiging masunurin niya. At iyon ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Tunay siyang nanampalataya sa Diyos at ganap na nagpasakop sa kanya. Kahit na nangangahulugan pa iyon na mawawalay siya sa pinaiingatan niya, nag-alay pa rin siya upang ibalik si Isaac sa Diyos. Sa huli, ang tunay na pananampalataya ni Abraham at kanyang pagsunod sa Diyos ay nakamit ang kanyang pagsang-ayon at mga pagpapala. Hinayaan siya ng Diyos na maging ninuno ng napakaraming bansa. Ang kanyang mga inapo ay nagtagumpay at nagparami at naging malaking bansa. Pangalawa, pananampalataya ni Job. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Job ay mayroong napakayamang pamilya. Gayon din ang 10 anak at maraming tagapagsilbi. Labis siyang nirerespeto at mataas ang pagtingin sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Gayunman, sa pamagitan ng mga tukso at mga pag-atake ni Satanas, nawala kay Job lahat ng mga ari-arian at kanyang mga anak sa isang araw lamang. Isang araw lamang. At pagkatapos noon ay tuluyang binalot ng mga bukol. Ang pagsubok na iyon ang naging dahilan upang si Job ay maging pinakadukhang tao mula sa pagiging pinakadakilang tao at hinusgahan at inatake din siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Kahit na naharap sa ganung kalaking pagsubok, mga kaibigan, hindi kailanman nagsalita ni isang salita ng reklamo si Job sa Diyos. At nagpatira pa siya sa pagsamba sa Diyos at sinabing, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. At hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Diyos. Job, Kapitulo 1, talatang 21. At tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Job 2:10. Sa pamagitan ng pagsubok niya ay nawala o nagawa ni Job na pigilan ang sarili sa pagkakasala sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ganon din ang lumapit sa Diyos sa pagdarasal. Ipinakita nito ng may lugar sa puso niya ang Diyos. Kaibigan, may lugar ba ang Diyos sa ating mga puso? Na may tunay ba tayong pananampalataya sa Diyos? Na
Tayo ba'y naniniwala na siyang ang lahat ng mga pangyayari at lahat ng bagay ay nasa mga kamay ng Diyos? At lahat ng mga kondisyong hinaharap niya ay may pagsang-ayon ng Diyos at hindi kagagawan ng tao. Ang isang bagay panalabis na naranasan ni Job sa ilang dekada ng buhay niya na ang lahat ng bagay na mayroon siya ay nagmula sa pamagitan at pagsasaayos ng Diyos. Lahat ng kanyang kayamanan ay nagmula sa Diyos at hindi nagmula sa sarili niyang pagsisikap. Kaya naman, kung nais ng Diyos na kunin ang ipinagkaloob niya, natural at tama lamang iyon. At bilang isang nilikhang nilalang, dapat siyang magpasakop sa pagbawi ng Diyos sa mga bagay na iyon. Hindi dapat siya makipagtalo sa Diyos o tayo man, no? At lalo nang hindi dapat magreklamo sa Diyos kahit na kunin pa sa Kanya ang kanyang buhay. Alam niyang hindi siya magsasalita ni isang reklamo. Labis na ipinahiya ng patutuo si Job, si Satanas, at matapos iyon, nagpakita ang Diyos kay Job mula sa gitna ng bagyo at ipinagkalooban siya ng higit pang biyaya. Makikita natin mula sa mga karanasan ni na Abraham at Job na upang makamit natin ang tunay na pananampalataya sa Diyos, dapat muna tayong magkaroon ng tunay na pangunawa sa tuntunin ng Diyos. Dapat tayong maniwala na ang lahat ng bagay at pangyayari ay nasa mga kamay ng Diyos. Dapat nating malaman ang tunay nating lugar bilang mga dakilang nilikhang nilalang at magkaroon ng kaisipan na dapat nataglayin ang mga nilalang. Kahit gaano pa man kalaki ang ating mga pagsubok o paghihirap, hindi nating maaaring sisihin o ipagkanulo ang Diyos. Ngunit dapat tayong magpatuloy upang saliksikin ang kalooban ng Diyos at tumayo sa Kanyang tabi at walang pag-aalinlangang sundin siya. Gaano pa man kalaki ang paghihirap na tinitiis natin, dapat ay magawa pa rin nating matatag na magpapatutuo para sa Diyos. Tanging ang mga nakagagawa lamang nito ang nagtataglay ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Kung ihambing natin ang ating mga sarili sa mga testimonyang ito, mga kaibigan, masasabi nga ba natin na tunay nga tayong mga tao na may tunay na pananampalataya sa Diyos? Para sa karamihan sa atin, ang ating pananampalataya ay naaayon sa walang katiyakang pagsang-ayon na mayroong Diyos at ang magdusa ng kaunti at magbayad ng maliit na halaga sa paggawa upang ipakalat ang Ebanghelyo para sa Panginoon, gayon man hindi iyon masasabing tunay na pananampalataya. Kung nais nating magtaglay ng tunay na pananampalataya, mga kaibigan, dapat tayong magsaliksik upang makilala ang tuntunin ng Diyos sa lahat ng mga tao. Pangyayari at mga bagay na nakakasalamuhan natin araw-araw at kung ang mga kapaligiran na isinaayos ng Diyos ay naaayon ba sa sarili nating paniniwala o hindi. O kung paimbabaw lamang ang pakinabang natin sa kanila o hindi.
Dapat nating malaman, mga kaibigan, na ang ating lugar bilang mga nilikhang nilalang at hanapin ang kalooban ng Diyos. Taglay ang pusong may paggalang. Kailangan nating maintindihan ang maingat dapat na hangarin ng Diyos sa likod ng mga kapaligirang pinagdaanan natin. At makikita natin ang mga gawa ng Diyos sa lahat ng isinaayos niya. Let us not allow ourselves to be intimidated by the challenges that may confront us, no matter how difficult. Why? Because the Lord will always be with us to help us as we help Him advance His teachings. In hindsight, has God forsaken anyone who helped Him spread His teaching? Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa ibinigay ninyo sa amin ng isang pananampalataya. Pananampalataya na Ikaw, O Diyos, ang aming sinasamba. Katulad ni Abraham at ni Job, Panginoon. Sila po ay nanampalataya. At pagkatapos ng pananampalataya ay binayaan mo sila. Si Job, si Abraham, Panginoon, binigyan mo siya ng maraming mga inapo. Pagkatapos ng kanyang pagsubok na hinaharap. Gayon din po si Job, Panginoon. Pagkatapos ng mga pagsubok, ay ang pagpapala na nagmumula sa inyo ay pagkaluloob mo. Gayon din po pa kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming mga pagsubok dito sa mundong aming ginagalawan. Pero nariyan ka, O Diyos, upang Ikaw ay aming kasama. Malampasan namin ang mga pagsubok na ito. Katulad ng pagsubok, Panginoon, na aming bansa, to, ang West Philippine Sea, na patuloy na nanghaharas ang mga Inchi. Panginoon, alam namin na hindi mo ipahintulot na ang bansang Pilipinas ay magapi ng mga kasamaan. Panginoon, pagpapalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita sa umagang ito. Ingatan mo sila kasama ang kanilang buong sambahayan at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa iyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin sasayangin ang mga pagkakataong ito na ibinibigay ninyo sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Yan, no.